Si Orhan ang nagtatag ng pinakamalakas na S-rank party, ngunit pinalayas siya ng sarili niyang mga kasama dahil hindi raw sapat ang support magic niya kumpara sa iba. Ngunit ang totoo, hindi naman talaga mage si Orhan simula pa lang. Kaya matapos siyang palayasin, nagpa siya siyang balikan ng tunay niyang talento at passion, ang swordsmanship upang maging pinakadakilang adventurer. Mag-isang gumagala si Orhan sa loob ng dungeon, tila pagod na sa sarili niyang buhay. Habang naglalakad, nakasalubong niya ang isang demon rat. Agad niyang hinugot ang kanyang espada na matagal nang hindi nagagamit. Humarap siya sa halimaw at pinatay ito sa isang malinis na slash. Napansin niyang medyo kinakalawang na ang kanyang galaw matapos ang matagal na hindi paggamit ng espada. Ngunit dahil doon, nakatawag siya ng pansin sa iba pang mga daga sa dungeon na agad sumugod para atakihin siya. Ngunit walang laban ng mga ito sa taong bumuo ng Heroes Party. Sa ilang mabilis na galaw lamang, isa-isa niyang pinatay ang natitirang mga demon rat. Habang nakatingin siya sa mga cores na nakakalat sa sahig ng dungeon, napaisip siya na baka hindi pa pala siya ganoon kaina gaya ng inaakala niya. Baka mayroon pa ring pag-asa para sa kanya bilang isang solo swordsman. Ngunit bago pa siya makalingon, napalibutan siya ng grupo ng mga goblin na mas malalakas kaysa sa demon rats. Alam iyon ni Orhan kaya hindi siya nag-atubiling gamitin ang sarili niyang support magic sa kanyang katawan. Pinalakas nito ang kanyang pisikal na kakayahan, pinatibay ang kanyang depensa, at ginawang mas mapanganib ang kanyang espada. Kasabay noon ay sabay-sabay siyang sinalakay ng mga goblin. Ngunit wala silang laban sa bilis at karanasang nakuha niya bilang miyembro ng isang S-rank party. Isa-isa niya silang pinaslang habang iniisip kung bakit hindi niya kailanman ginamit noon ang support magic sa sarili niya. Doon niya napagtanto kung gaano kalakas ang epekto nito. Matapos mapatay ang unang wave ng mga goblin, muntik na siyang magbaba ng guard. Ngunit bago pa siya makapagpahinga, isang panibagong wave agad ang sumugod sa kanya. Alam niyang malapit nang mawala ang epekto ng kanyang enchantment kaya agad siyang sumugod. Sunod-sunod niyang pinatay ang lahat ng goblin na hamarang sa kanya at hinabol pa niya ang isang natitirang goblin upang tapusin ito. Pagkatapos noon, nawala na ang defensive enchantment niya. Doon niya nalaman na 3 minuto lamang tumatagal ang spell niya sa aktwal na labanan, kaya kailangan niyang maging maingat sa paggamit nito. Ngunit ilang sandali lamang, isang ikatlong wave ng mga goblin ang muling sumugod sa kanya ng buong bilis upang patayin siya. Muli niyang hinarap ang mga ito at isa-isang pinabagsak. Habang nakikipaglaban, napansin niyang malapit nang matapos muli ang enchantment niya kaya ginamit niya ito ulit sa huling sandali upang ipagpatuloy ang kanyang pag-atake. At nang tuluyan ng mawala ng buhay ang huling goblin, bumalik sa isip niya ang alaala ng gabing pinalayas siya. Naalala niya kung paano pumasok sina Oliver, Anne, at Dirk sa kanyang study room at diretsahang sinabi na tatanggalin na siya sa Heroes Party. Natulala si Orhan habang sinusubukang unawain ang nangyayari. Humarap siya kay Oliver at tinanong kung ano ang ibig nitong sabihin. Akala niya ay matalik niyang kaibigan ng mga ito. Ngunit malamig lamang na sinabi ni Oliver na kahit magkaibigan sila at galing sa iisang baryo, hindi nito mababago ang katotohanang si Orhan ang pinakawalang silbing miyembro ng grupo. Nakisang-ayon din sina Anne at Dirk at sinabing pabigat lamang siya at pinapabagal ang pag-abot nila sa mas mataas na antas. Parang gumuho ang mundo ni Orhan habang sinusubukan niyang tanggapin ang sitwasyon. Paano siya nagawang palayasin ng matalik niyang kaibigan mula sa party na siya mismo ang bumuo? Isang party na naging kilala bilang Heroes Party dahil sa napakabilis nilang pag-clear ng mga dungeon hanggang sa maging isa sa pinakamalalakas na adventurer party sa buong bansa. Ipinaliwanag ni Oliver na noong huli nilang collaborative dungeon mission, nakita niya kung gaano kalalakas ang mga enchanter ng ibang party at kung gaano kalaki ang naitutulong ng mga ito sa kanilang mga kasamahan. At kumpara raw sa mga iyon, wala raw silbi si Orhan. Hindi makapaniwala si Orhan sa kanyang narinig. Agad siyang sumagot at sinabing hindi naman talaga siya enchanter simula pa noong umpisa. Tinanggap lamang niya ang role na iyon dahil wala ni isa sa kanilang party ang may aptitude para sa magic. Kaya isinakripisyo ni Orhan ang sarili niyang posisyon bilang swordsman at nagsimulang magsanay bilang enchanter. Ngunit tinawanan lamang siya ni Anne at tinawag na isang pathetic loser na puro dahilan lang daw ang alam gawin dahil mas magaling pa raw si Oliver sa espada kaysa sa kanya simula pa noon. Dahil doon, tumingin si Orhan kay Oliver bilang huli niyang pag-asa. Ngunit malamig siyang sinabihan ni Oliver na nakahanap na rin sila ng bagong enchanter na tutulong sa kanilang mas mabilis na umakyat sa ranks at makamit ang tagumpay. Doon tuluyang tinanggap ni Orhan ang katotohanan na wala na talaga siyang lugar sa party na iyon. Nagpaalam siya sa huling pagkakataon at nagsimulang umalis, ngunit muling tumawa si Anne at sinabing hindi naman talaga siya nababagay sa isang S-rank party. A-rank lang daw kasi pareho ang swordsmanship at magic niya, kaya isa lamang siyang jack of all trades but master of nothing.
Muling bumalik si Orhan sa realidad habang naglalakad at iniisip ang bagong fighting style na na-develop niya, isang paraan ng pakikipaglaban na pinagsasama ang traditional role ng swordsman at mage. Nagdesisyon siyang manatiling jack of all trades. Habang papaalis siya, biglang may apat na adventurer na sumugod papasok sa teleportation room habang hinihingal. Agad nagtanong ang leader nila kung ayos lang ba ang lahat dahil hindi raw nila inaasahan na ganoon karaming orcs ang sabay-sabay nalilito. May isang miyembro na nagsabing naiwan nila ang isang babae. Ngunit sinabi ng leader na tama lang ang ginawa nila dahil kung tinulungan pa nila ito, mamamatay silang lahat. Isa pa, kakasali lang naman daw ng babae sa kanilang party kaya mas pinili niyang iligtas ang matagal na niyang kasama. Sariwa pa sa isip ni Orhan ang sakit ng sarili niyang party na iniwan siya, kaya umarap siya sa mga lalaki at sinabing kinamumuhian niya ang mga taong kagaya nila. May isang lalaki na nagsabing wala naman daw silang magagawa para iligtas ang babae. May isa pang nagtangkang umatake kay Orhan, ngunit agad niya itong pinabagsak sa sahig. Sinigawan niya ang mga ito na manahimik at tumakas na lang. Pagkatapos noon, galit niyang tinanong ang leader kung saan nila iniwan ang babae bago siya agad sumugod sa direksyong itinuro nito upang iligtas siya. Natagpuan niya ang babae sa dulo ng isang kuweba na corner laban sa tila isang hukbo ng mga orc. Paunti-unti siyang umaatres habang lumuluha at ginagamit ang defensive shield niya habang papalapit ang mga halimaw. Ngunit hindi nagtagal ay nabasag din ang shield. At sa mismong sandaling papatayin na sana siya ng mga orc, biglang dumating si Orhan at ginamit ang wind magic niya upang itulak palayo ang mga ito. Nagulat at natulala ang babae. Pero hindi nagsayang ng oras si Orhan. Agad niyang hinugot ang espada niya at sumugod sa mga orc. Sinubukan ng unang orc na durugin siya gamit ang malakas na atake, ngunit madali niya itong naharang. Kasabay ng support magic na nagpapalakas sa katawan niya, madali niyang hiniwa ang mga orc. Habang nanonood ang babae, hindi niya maintindihan kung swordsman ba o mage si Orhan dahil ginagamit nito ang reinforcement magic para pataasin ang talim ng espada bago muling sumugod at wasakin pati mga sandata ng mga orc kasama ng kanilang mga katawan. Napagtanto ni Orhan na tama ang mga lalaking tumakas. Hindi talaga kakayanin ng ordinaryong party ang ganoon karaming orc ng sabay-sabay. Ngunit mas pipiliin pa niyang mamatay kaysa iwan ng isang kasamahan. Kasabay ng isip na iyon, sabay-sabay niyang pinatay ang 12-dosenang halimaw. Habang nakatingin ang babae at iniisip kung sino ba talaga ang lalaking ito, ipinagpatuloy ni Orhan ang kanyang pagpatay. At matapos ang isa pang sunod-sunod na pag-atake, tuluyan niyang pinatay ang lahat ng orc sa kuweba, na tanging mga bangkay at kumikislap na corpse na lamang ang naiwan. Pagkatapos noon, nilapitan niya ang babaeng may pulang buhok ngunit nadatnan niya itong nakahandusay na sa sahig habang nawawala ang adrenaline sa katawan nito. Pagsapit ng dapit hapon, tuluyan silang nakalabas ng dungeon. Nagpakilala ang babaeng may pulang buhok bilang si Sofia at niyaya si Orhan na kumain bilang pasasalamat sa pagligtas sa kanyang buhay. Tinanggap ni Orhan ang alok at sinundan siya papunta sa isang tavern na pagmamay-ari ng Silver Rabbit Guild. Napansin niya na miyembro nga ito ng guild dahil may suot din itong crest sa kanyang kapa. Pakiramdam niya ay may naaalala siya rito, ngunit hindi niya agad maisip kung ano yon. Hindi nagtagal ay nawala rin ang pagkalito niya nang ipakilala siya ni Sofia sa kanyang nakatatandang kapatid na si Selma. Kilalang kilala na ni Orhan si Selma dahil isa rin itong S-rank enchanter mula sa ibang party. Si Selma ang pinakamalakas na enchanter sa buong bansa at siya rin ang gumawa ng sistema ng paghahati ng role sa swordsman na umaatake, tank na sumasalo ng damage, at mage na nagbibigay ng support. Tiningnan siya ni Selma at sinabing tatawag siya ng pulis dahil 14 na taong gulang pa lang si Sofia. Agad namang sinabi ni Orhan na wala ang pangalan niya sa anumang kriminal na listahan habang ipinapaliwanag ni Sofia na si Orhan ang nagligtas sa kanyang buhay. Bahagyang kumalma si Selma matapos marinig iyon at pinagalitan ng kapatid dahil mag-isa itong pumunta sa dungeon nang hindi nagpapalem. Habang nag-uusap sila, sinabi ni Orhan kay Selma na pinalayas siya mula sa Heroes Party kaya isa na lamang siyang palaboy sa ngayon. Napansin niyang kumislap ang mga mata ni Selma kaya naisip niyang baka gusto siyang i-recruit nito sa party. Ngunit bago pa mangyari yon, agad niyang sinabi na wala siyang balak sumali sa kahit anong party sa ngayon. Sinabihan siya ni Selma na huwag masyadong mataas ang tingin sa sarili at tinanong kung interesado ba siya sa isang trabaho. Nagulat si Orhan kaya nagtanong siya tungkol dito. Ipinaliwanag ni Selma na may malaking party mula sa kanilang guild na pupunta sa dungeon kinabukasan. Maraming baguhang adventurer ang kasama rito at tungkulin ng mga high-rank members na bantayan sila, siguraduhing mapapatay ang floor bosses na lumalabas kada 10 levels at tiyaking walang mamamatay sa grupo. Ipinaliwanag ni Selma na aprobado ng isang sponsor ang expedition at nais niyang sumama si Orhan bilang dagdag na adventurer.
Sinabi rin niya na malaki ang respeto niya sa lakas at kakayahan ni Orhan, kaya hindi niya ito aanyayahan kung hindi siya naniniwala rito. Tinamaan si Orhan dahil ang dahilan ng pagkakatanggal niya sa Heroes Party ay dahil humanga ang mga kasamahan niya kay Selma habang ipinapakita nito ang magic niya. At napagdesisyonan nilang kailangan nila ng mas mahusay na mage. Pumayag si Orhan, ngunit may kondisyon na sasama lamang siya bilang swordsman dahil hindi na siya mage. Nag-alala si Selma sa kondisyon na yon, ngunit tinanggap niya dahil mas mahalaga sa kanya ang makasama si Orhan sa expedition. Inisip niyang maaari pa rin itong bumalik sa Magic kapag naging delikado ang sitwasyon. Pagkatapos ng hapunan, pumunta si Orhan sa isang shop para kumuha ng gear. Sinalubong siya ng matandang may-ari na parang matagal na niyang kakilala. Ang matanda ang gumagawa ng armor at sandata ni Orhan mula pa nung nagsisimula pa lamang siya bilang adventurer. Sinabi ni Orhan na hindi na siya makakapag-promote ng shop dahil wala na siya sa Heroes Party. Idinagdag niya na wala nang magbibigay pansin sa gamit niya o sa pinanggagalingan ng kanyang armor at humingi siya ng paumanhin sa matanda. Ngumiti ang matanda at nagpasalamat sa lahat ng naiambag ni Orhan hanggang ngayon. Sinabi nito na pakikinggan pa rin siya ng mga tao dahil isa siyang malakas at mabuting tao at makakabalik pa siya sa tuktok. Naluha si Orhan at napagtanto niyang may mga taong naniniwala pa rin sa kanya. Kinabukasan, sumama si Orhan kay Sofia upang makipagkita sa pinuno ng Silver Rabbit Clan na si Vince. Tinanggap siya ni Vince sa kanilang gusali at nagpakilala. Sumagot si Orhan na isang karangalan para sa kanya ang makilala ang leader ng isang makapangyarihang clan. Sinabi ni Vince na hindi niya kailangang maging formal dahil pantay lamang sila. Ayon kay Vince, alam niya ang mga nagawa ni Orhan at naisa siya sa mga pangunahing dahilan kung bakit naging matagumpay ang Heroes Party. Sinabi rin ni Vince na dapat ay pagtuunan nila ng pansin ang misyon sa halip na formalidad. Tumingin siya kay Selma upang magpaliwanag. Ipinaliwanag ni Selma na bababa sila mula unang floor ng dungeon hanggang 51st floor sa loob ng 3 araw. Sa unang araw ay aabot sila hanggang floor 21, sa ikalawang araw hanggang floor 36, at sa ikatlong araw ay tatapusin ang 51st floor. Habang nagpapaliwanag siya, naalala niya ang pag-uusap nila ni Vince noong unang beses niyang sinabi na pinalaya si Orhan sa Heroes Party. Sinabi ni Vince na malaking pagkakamali ang ginawa ng Heroes Party. Ayon sa kanya, kung wala si Orhan, hindi magiging ganoon kalakas ang kanilang dating grupo. Sumang-ayon si Selma at sinabing ang support magic ni Orhan ang nagdala sa kanila sa mataas na antas. Idinagdag niya na hindi man ganoon kalakas ang raw support magic ni Orhan kumpara sa ibang S-rank support mages. Bumabawi siya sa bilis ng casting na 4 na beses na mas mabilis kaysa sa kanya. Naalala rin niya ang laban kung saan gumamit si Orhan ng sarili niyang mga spell. Ayon pa kay Selma, mahusay si Orhan sa mabilis na pag-analyze ng sitwasyon at paggawa ng desisyon. Kung wala si Orhan, hindi mapapanatili ng Heroes Party ang kanilang posisyon at maaaring makuha ito ng Silver Rabbits. Nagtaka si Vince kung bakit papayag si Orhan sa joint raid kung wala siyang makukuhang malaking pakinabang. Ipinaliwanag ni Selma na kadalasan ay hindi nabibigyan ng sapat na pagkilala ang support mages. Sikat man siya, iyon ay dahil kapansin-pansin ang kanyang magic, ngunit ang mga tunay na malalakas ay nananatili sa anino. Bumalik sa kasalukuyan ng magsalita si Orhan at kinumpirma na 10 rookie parties ang papasok sa dungeon kasama ang 5 escorts, kabilang sila ni Selma. Ang mga rookies ang haharap sa mga halimaw ng Salaitan. Kapag may hindi inaasahang pangyayari, papasok ang escorts upang tiyakin ang kaligtasan ng mga rookies. Tinanong ni Orhan kung bakit 5 lamang ang escorts. Kung ang layunin ay kaligtasan, bakit hindi kumuha ng mas maraming A-rank parties sa halip na 5 S-rank adventurers? Ipinaliwanag ni Selma na ginagawa ito upang maranasan ng mga rookies ang tunay na pressure ng dungeon at hindi nila ma-overestimate ang sarili. Hindi lubos na kumbinsido si Orhan, ngunit alam niyang hindi sasabihin ang tunay na dahilan sa isang outsider. Sa kabila nito, tinanggap niya ang quest dahil wala rin siyang ibang gagawin. Sinabi ni Vince na bibigyan siya ng 2 gold coins bilang advance at 10 gold coins matapos ang mission. Nagulat si Orhan dahil halos katumbas iyon ng isang taong kita. Ipinaliwanag ni Selma na mataas ang tingin nila sa kanya kaya sapat ang ibinibigay na kabayaran. Nagpasalamat si Orhan at nangakong darating siya kinabukasan. Kinabukasan, dumating si Orhan sa entrance ng dungeon kung saan naghihintay ang maraming bagong adventurers. Nakita niya sina Sofia at Selma na handa na. Pinuri niya ang suot ni Selma na ikinainis ni Sofia at muli nitong pinaalala na menor de edad pa siya. Sinabihan siya ni Orhan na kalma lang. Tinanong ni Sofia kung saan siya nakatira ngayon dahil dati ay sa mansion siya ng Heroes Party. Sumagot si Orhan na pansamantala siyang nasa inn at naghahanap ng permanenteng tirahan.
Pagkatapos ay sinabi niyang handa na ang lahat at maaari nang magsimula ang expedition. Sumang-ayon si Selma at sinabihan si Sofia na sumama sa kanyang party bago dinala si Orhan sa 3 escorts. Ipinakilala siya ni Selma at sinabi na pinagkakatiwalaan niya ito. Tinanggap siya ng 3 escorts. Habang nagpapakilala, sinabi ng lalaking may asul na buhok na si Ant na isa siyang tank. Sinundan ito ng blonde na si Bern na nagsabing isa rin siyang tank. Ang huling babaeng may short hair ay lumalabas na isang healer na nagngangalang Kathy. Agad na pagtanto ni Orhan na siya ang frontline attacker, si Selma ang enchanter, kaya isang well-rounded escort party ang nabuo nila. Naisip ni Orhan kung ano ang plano nila kung tumanggi siyang sumama. Ramdam niyang may hindi tama, ngunit ipinagpatuloy niya muna ang sitwasyon at inobserbahan ang mga susunod na mangyayari. Hindi nagtagal, tinipon ni Selma ang lahat ng rookies at ipinakilala si Orhan sa kanila. Sinabi niya na may kasama silang napakalakas na escort kaya wala silang dapat ikatakot. Ipinahayag ni Selma na nakarating na si Orhan hanggang 94th floor, isang level na hindi pa niya naabot at dati siyang miyembro ng Heroes Party, kaya isa siya sa pinakamalalakas sa bansa. Dahil dito, tumaas ang kumpiyansa ng mga rookies at naging mas kampante sila sa expedition. Samantala, mas na-pressure si Orhan dahil alam niyang umaasa sa kanya ang lahat. Pagkatapos noon, inatasan ni Selma ang ibang escorts na pangasiwaan ng kani-kanilang parties habang sinabi niya kay Orhan na siya ang mamumuno sa 10th party, ang pinaka-promising sa lahat. Ayon kay Selma, kaya nilang lampasan kahit mid-level dungeons kung may tamang gabay. Nagtaka si Orhan kung bakit sa kanya ibinigay ang star party kahit outsider siya. Lumapit siya sa 10th party at napansin na kasama si Sofia. Nagtanong siya kung kulang pa sila dahil 3 lang ang naroon, ngunit sinabi ng blonde na lalaki na si Logan na silang 3 lang talaga ang miyembro ng party. Hindi ito karaniwan dahil bihira ang 3-man party. Sinabi ni Logan na hindi na nila kailangan ng iba dahil hindi makakasabay sa kanila ang iba. Ipinakilala niya ang sarili bilang leader at enchanter na mas lalakas pa raw kaysa kay Selma. Napansin ni Orhan na may attitude problem si Logan, ngunit lumipat muna siya sa isa pang miyembro. Ipinakilala ng babae ang sarili bilang si Carol, isang tank. Napansin ni Orhan na wala itong armor. Tinanong niya kung magsusuot ba ito sa loob ng dungeon. Ngunit sinabi ni Carol na hindi siya gumagamit ng shield o armor. Tinanong niya kung ibig sabihin ay dodge-type tank siya, at sumagot si Carol na tama iyon dahil ayaw niyang matamaan ng kahit anong monster. Ang dodge-type tank ay bihira dahil nangangailangan ito ng mataas na combat experience para umiwas at mag-counterattack na malinaw na wala pa siya. Tinanong ni Orhan kung hindi siya binalaan ng clan at sinabi ni Logan na ilang beses na siyang pinayuhan na mag-standard tank muna, ngunit hindi siya nakinig. Napagtanto ni Orhan na ito nga ang star party, ngunit mukhang ito rin ang problem party na iniiwasan ng ibang escorts. Nagsimula ang expedition at pumasok sila sa dungeon. Hindi tumigil si Carol sa pagsasalita at paulit-ulit na tinatanong si Orhan kung bakit siya umalis sa Heroes Party. At hindi niya ito mapatigil. Nagpatuloy ang paglalakbay ng maayos dahil sa mga magical traps na inilagay ni Orhan sa likuran nila na automatikong tumatama sa mga weaker monsters, kaya naiwasan ang mga hindi kailangang laban. Nakarating sila sa 20th floor at mas malinaw na ang assessment ni Orhan sa grupo. Napansin niya na hindi puro salita si Logan at may kakayahan ito bilang enchanter na kayang makipagsabayan sa i-rank party kung magpapatuloy. Pero may problema siya sa pagbibigay ng directions na mahalaga sa isang enchanter. Si Carol ay napakabilis bagay sa dodge-type defender, ngunit may dalawang problema, sumusuong siya agad sa kalaban kahit ang dapat ay proteksyon ng party, at gumagamit siya ng 2 maliit na dagger na kulang sa lakas kapag malalakas ang laban. Si Sofia naman ang may pinakamababang raw talent, ngunit mas maayos kaysa sa ordinaryong rookie at wala siyang malaking kapintasan, kaya siya ang pinaka-balance sa grupo. Sa dulo ng cave, natalo nila ang floor boss sa 20th floor, kaya nakarating sila sa 21st floor. Ang target nila sa unang araw. Pagkatapos i-register ang ID cards bilang proof ng completion, bumalik sila upang magpahinga at ipagpatuloy kinabukasan. Kinabukasan, paggising ni Orhan, nakakita siya ng dyaryo. Nasa front page ang mukha niya at nakasaad na opisyal na siyang tinanggal ng Heroes Party at pinalitan ng bagong enchanter. Malakas ang naging epekto nito kay Orhan, ngunit wala na siyang magagawa. Kaya pumunta siya sa dungeon upang makipagkita sa iba habang iniisip kung magbabago ang ugali ng mga rookies matapos makita ang balita. Habang papunta, hinarang siya ng isang babaeng may asul na buhok na si Luna, ang healer ng Heroes Party. Naalala ni Orhan na kahit malamig ang pakikitungo ng iba sa kanya noong huling mga araw niya sa party, si Luna ay palaging nakangiti at handang tumulong. Noong araw na pinalayas siya, nasa labas siya para sa isang errand kaya mas naging madali para sa iba na paalisin siya.
Hinawakan ni Luna ang kamay ni Orhan at nakiusap na bumalik siya, sinasabing gagawa siya ng paraan para maintindihan ng party kung gaano siya kailangan. Binanggit niya ang pangakong sabay-sabay nilang lilinisin ang Great Dungeon, ngunit tumanggi si Orhan dahil ang pangakong iyon ay ginawa nilang tatlo kasama si Oliver, na siya ring nagpal-AS sa kanya sa party. Masakit ang loob ni Orhan habang tumatalikod kay Luna at sinasabing hindi na siya kailanman babalik sa Heroes Party. Pagkatapos noon ay nagpatuloy siya papunta sa entrance ng dungeon. Habang naglalakad, naisip niya kung paano siya pinalayas mula sa Heroes Party. At iyon mismo ang malinaw na nakasulat sa dyaryo ngayong araw, kaya sigurado siyang nalilito na ngayon ang mga rookies kung ano ba talaga ang dapat nilang isipin tungkol sa kanya. Lalo na dahil sobra siyang pinuri ni Selma kahapon bilang dating miyembro ng Heroes Party, pero ngayon ay lumabas ang katotohanan. Pagdating niya sa entrance ng dungeon, nadatnan niya ang lahat ng rookies na naghihintay ng pumasok. Ngunit ramdam agad niyang iba na ang atmosphere. Malinaw na nabasa na ng lahat ang dyaryo. Nag-uusap-usap ang mga rookies tungkol sa katotohanang wala na si Orhan sa Heroes Party. Iniisip naman ni Logan na ibang usapan sana kung kusang umalis si Orhan sa party. Pero dahil malinaw na sinabi sa dyaryo na pinalayas siya dahil mahina siya, malaking bagay iyon. Sinubukan ni Orhan na batiin ang mga rookies, ngunit halo-halo ang naging reaksyon nila. Doon niya napagtanto na hindi na siya ganoon katanggap-tanggap kumpara kahapon dahil lamang sa headline ng dyaryo. Maya-maya ay dumating sina Selma, Ant, Bern, at Kathy. Agad nagsorry si Selma kay Orhan dahil siya mismo ang nagpalaki sa pangalan nito bilang dating miyembro ng Heroes Party upang mapanatag ang loob ng mga rookies. Ngunit agad sinabi ni Orhan na hindi niya kasalanan iyon at dapat ay taas noo pa rin itong pangunahan ng expedition habang siya naman ang magbibigay ng support. Nagsalita rin sina Ant, Bern, at Kathy at sinabing hindi mahalaga kung ano man ang problema sa pagitan ni Orhan at ng Heroes Party. Ang mahalaga ay isa si Orhan sa iilang taong nakarating hanggang 94th floor at buhay pang nakabalik upang ikwento iyon. Bahagyang gama ng pakiramdam ni Orhan matapos marinig iyon kaya lumapit siya sa kanyang party. Masayang bumati sina Sofia at Carol ng good morning, ngunit halatang nag-aalinlangan si Logan at hindi alam kung paano siya pakikitunguhan. Nagdesisyon si Orhan na siya na mismo ang magtanggal ng tensyon at tinanong sila kung nabasa ba nila ang dyaryo. Agad sumagot sina Sofia at Carol na oo, ngunit wala raw kabuluhan ang balitang iyon dahil puro kasinungalingan lang. Ngunit diretsahang tinanong ni Logan si Orhan kung totoo ba ang nasa dyaryo. Sumagot si Orhan na teknikal na totoo ang balita dahil totoong pinalayas siya sa Heroes Party dahil itinuring siyang mahina ng iba niyang kasama. Humingi rin siya ng tawad dahil hindi niya agad sinabi ang totoo at inamin niyang hindi siya ang hero na inaasahan ng lahat. Hindi na nakatiis si Sofia at agad nagsalita. Sinabi niyang hindi iyon totoo dahil nakita mismo ng mga mata niya kung paano nilabanan ni Orhan ang malaking grupo ng orcs ng mag-isa at natalo ang mga ito nang hindi man lang nahirapan. Nagpasalamat si Orhan sa tiwala niya at sinabi sa buong party na kahit wala na siya sa Heroes Party, sapat pa rin ang kakayahan niya upang matulungan silang makarating hanggang 51st floor. Hiniling niyang magtiwala sila sa kanya. Mukhang naniwala naman ang dalawang babae. Ngunit halatang dismayado si Logan dahil pakiramdam niya ay niloko siya. Hindi nagtagal ay pumasok sila sa dungeon. Sa araw na iyon, ang target ng rookies ay makarating mula 21st floor hanggang 35th floor. Maayos namang nagpatuloy ang paglalakbay. Sa 24th floor, madaling hinarap ni Carol ang mga halimaw gamit ang kanyang twin daggers at close-range fighting style. Samantala, nagulat maging si Orhan nang makita kung paano kayang talunin ni Sofia ang malalaking monster sa 30th floor gamit ang kanyang long-range magic. Napaisip tuloy siya kung minamaliit ba niya si Sofia noon. Makalipas ang ilang oras, nakarating sila sa 31st floor. Sa pagkakataong ito, si Orhan na ang nanguna at naglakad sa harapan upang siguraduhing walang kakaibang panganib sa paligid. Bigla niyang naramdaman ang presensya ng grupo ng mga goblin sa unahan at agad niyang sinabihan ng party na maghanda sa laban. Napansin din niya na may isang ligaw na orc sa parehong lugar na maaaring magpahirap sa laban. Ngunit dahil malalakas naman ang rookies niya, hindi siya nag-alala. Agad niyang inutusan si Carol na harapin ang mga goblin habang sinabi naman niya kay Sofia na gamitin ang kanyang long-range magic laban sa orc. Agad sumunod ang dalawa. Sumugod si Carol sa mga goblin habang naghanda naman si Sofia upang harapin ang orc. Pagkatapos noon ay lumingon si Orhan kay Logan at sinabing gamitin na nito ang support magic niya. Ngunit bago pa niya matapos ang sasabihin, mabilis nang gumawa si Logan ng maraming magic circles at nagcast ng agility spells kay Carol upang bigyan ito ng advantage laban sa mga goblin. Hindi pa rin lubos na naniniwala si Logan na dapat siyang ginagabayan ni Orhan, lalo na't pakiramdam niya ay napakasimple lamang ng mga utos nito at kahit sino ay kayang sabihin iyon.
Ngunit biglang naging komplikado ang sitwasyon nang matrigger ng orc ang trauma ni Sofia. Bigla siyang nataranta at hindi makagalaw ng maayos habang kaharap ang halimaw. Mapanganib ang sitwasyon dahil abala rin si Logan sa pagsuporta kay Carol gamit ang kanyang magic. Walang magawa si Logan kundi tumingin kay Orhan at isipin kung anong klaseng guide ito at bakit hindi nito tinutulungan si Sofia. Ngunit bigla niyang nakita si Orhan na gumagawa ng magic sign na nagpapabagal ng husto sa galaw ng orc. Pagkatapos noon ay lumapit si Orhan kay Sofia at sinabi rito na huminahon at maglaan ng oras sa pagtira dahil mas malakas siya kaysa sa isang orc at wala siyang dapat ikatakot. Huminga ng malalim si Sofia bago lumikha ng napakalaking fireball na tuluyang sumabog at dumurog sa orc. Nagulat ang buong party, kabilang si Orhan, dahil hindi niya alam na kayang gumamit ni Sofia ng advanced level magic. Agad tumakbo si Carol pabalik kay Sofia at niyakap ito habang pinuri naman ni Orhan ang mahusay niyang pag-atake. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa 35th floor kung saan nakasalubong nila ang isang death tarantula. Agad nawala ng composure si Logan at inisip na mamamatay silang lahat dahil imposibleng matalo ang halimaw na iyon. Ngunit buong tiwala sina Sofia at Carol kay Orhan at naghihintay lamang sa mga utos nito. Agad sinabi ni Orhan kay Logan na gamitin ang agility up at strength up kay Carol habang magic up naman kay Sofia. Naisip ni Logan na parang nababaliw na si Orhan dahil pareho lang din ang strategy nito gaya ng dati, ngunit sumunod pa rin siya at ginamit ang mga spell. Pagkatapos noon ay inutusan ni Orhan si Carol na harapin ng malapitan ng halimaw at tiyaking sa kanya nakatuon ang atensyon nito. Tumango si Carol at agad sumugod sa Death Tarantula. Sinubukan siyang pigilan ni Logan, ngunit pinigilan siya ni Orhan at sinabing magiging dehado sila kapag sumugod silang lahat ng sabay, kaya kailangan nilang maghintay at obserbahan muna. Pagkatapos ay sinabi ni Orhan kay Sofia na tumalon sa likod ng halimaw at hiwain ito mula ulo hanggang likod. Agad na intindihan ni Sofia ang plano at tumalon sa ibabaw ng halimaw bago hiniwa ang likod nito gamit ang kanyang blade. Sinabi naman ni Orhan kay Carol na panatilihin ang atensyon ng halimaw ngunit maging maingat dahil makamandag ang gagamba kaya kailangan niyang iwasan ang lahat ng atake nito. Sinubukan ng Death Tarantula na tusukin si Carol gamit ang matutulis nitong paa, ngunit isa-isa niya iyong naiwasan at nai-deflect pa ang ilan sa mga atake. Nagulat ang halimaw sa bilis ni Carol. Sinabi ni Orhan kay Logan na ipagpatuloy lang ang support spells dahil nasa kamay niya na ngayon ang buhay ni Carol. Pagkatapos noon ay inutusan niya si Sofia na pabagsakin ang halimaw. Agad na intindihan ni Sofia ang ibig sabihin at ginamit ang arrow cutter upang putulin ang mga paa ng Death Tarantula. Dahilan upang bumagsak ito sa lupa. Nagsimulang magdiwang si Carol, ngunit agad siyang binalaan ni Orhan na hindi pa tapos ang laban. Nahuli ang babala dahil buhay pa pala ang halimaw. Bigla itong naglabas ng sapot at hinayla si Carol papalapit dito. Agad sinabi ni Orhan kay Logan na gamitin ang strength up at speed up kay Carol. Wala nang pagtatalong sumunod si Logan, ngunit nagpanik si Carol at hindi makawala sa sapot. Humingi siya ng tulong kay Orhan. Agad inutusan ni Orhan si Sofia na ihanda ang rock arrow habang nilagyan naman niya ng sharpness enhancement ang mga dagger ni Carol. Dahil doon ay nagkaroon ng sapat na lakas si Carol upang makalaya mula sa sapot. Kasunod nito ay agad pinakawalan ni Sofia ang rock arrow na tuluyang sumabog at pumatay sa Death Tarantula. Doon nagtapos ang expedition nila para sa araw na iyon. Pinuri ni Orhan si Logan sa mahusay nitong paggamit ng support spells dahil kung wala ang mga iyon ay hindi nila malalampasan ang mga laban ngayong araw. Pagsapit nila sa labas ng cave ay papalubog na ang araw. Binati ni Selma ang lahat ng rookies at sinabing mahusay ang ginawa nilang lahat hanggang ngayon. Sinabi rin niyang bukas na ang huling araw ng expedition kaya kailangan nilang magpahinga at kumain ng maayos. Pagkatapos noon ay kanya-kanya na silang umalis. Ngunit bago makaalis si Orhan ay nilapitan siya ni Ant at Burn at niyaya siyang kumain. Matapos mag-isip sandali ay pumayag si Orhan dahil hindi araw-araw may nanlilibre sa kanya. Habang pauwi sila sa lungsod, tinanong ni Logan si Sofia tungkol sa unang pagkakataong iniligtas siya ni Orhan. Nais niyang malaman kung anong klaseng magic ang ginamit nito. Sinubukang alalahanin ni Sofia at sinabi niyang gumamit muna si Orhan ng Wind Blast bago pinahusay ang espada nito gamit ang magic at saka pinaira piraso ang lahat ng orcs. Doon napagtanto ni Logan na kakaiba talaga si Orhan. Naalala niya kung paano nito basta na lamang pinabagal ang orc kanina gamit ang debuff magic. Ang ganitong klase ng spell ay napakahirap gamitin. Kahit si Selma ay bihirang makagamit ng debuff spell at nangangailangan pa ng matinding paghahanda. Bukod pa roon, perpekto ang paggamit ni Orhan ng magic sa team battle. Eksakto nitong alam kung kailan mawawala ang effects ng bawat enhancement at gumagamit pa ito ng preemptive spells upang hulaan ang kilos ng kalaban.
Dahil dito, napagtanto ni Logan na mali ang pagkakakilala niya kay Orhan. Hindi ito ordinaryong mage kundi isang tunay na henyo. Samantala, pagbalik sa lungsod ay dumiretso sina Orhan, Burn, at Ant sa isang tavern. Sinabihan nila si Orhan na umorder ng kahit ano dahil libre nila ito. Habang kumakain ay tinanong nila si Orhan tungkol sa tunay nitong role dahil dati siyang enchanter sa Heroes Party ngunit ngayon ay sinasabi niyang swordsman siya. Sumagot si Orhan na pangarap na niyang maging swordsman mula pa noong bata siya matapos makita ang kanyang lolo na pumatay ng malaking halimaw na sumalakay noon sa kanilang baryo. Mula noon ay ipinangako niyang magiging swordsman siya balang araw. At natupad naman iyon nang maging swordsman siya sa Heroes Party. Ngunit habang pababa sila ng pababa sa dungeon, lalo ring lumalakas ang mga halimaw at bumabagal ang progreso nila. Kasabay nito ay naging popular ang strategy ni Selma kung saan nakasalalay sa enchanter ang mga desisyon ng buong team. Dahil walang may aptitude bilang enchanter sa kanilang party, si Orhan ang naging pinakamahusay na pagpipilian. Para sa kapakanan ng grupo, isinantabi niya ang pagiging swordsman at naging enchanter. Mapait niyang naisip na wala ng pag-asang maklear pa ng Heroes Party ang mga susunod na floors. Ngunit agad din niyang inalis sa isip ang bagay na iyon dahil ayaw na niyang isipin pa ang dati niyang party. Sinabi ni Orhan sa dalawang lalaki na nais niyang maging pinakabalanse at mahusay na swordsman na kayang lampasan kahit ang lower floors ng mag-isa, walang kailangan na party. Hindi niya alam na sa mismong susunod na araw, pupunta sa dungeon ng Heroes Party. Kinabukasan, nagtungo si Orhan sa cave habang iniisip na ito na ang huling araw niya bilang guide ng rookie party. Nadatnan niya sina Sofia at ang iba pa na naghihintay malapit sa entrance. Magiliw siyang binati ng lahat at ramdam niya na mas mataas na ang tiwala nila sa kanya kumpara noong nakaraang araw. Maging si Logan ay mas bukas at mas nagtitiwala na rin. Nagsalita si Carol at sinabing dahil huling araw na nila, may gustong sabihin si Sofia kay Orhan at paulit-ulit niyang tinutulak si Sofia para magsalita. Ngunit nahihiya si Sofia at hindi masabi ang kanyang nararamdaman. Noong gabi habang naliligo, sinabi ni Sofia kay Carol na gusto niyang manatili si Orhan sa Night Rabbit Clan at tulungan silang maabot ang tuktok. Ngunit bago niya masabi ito kay Orhan, tinawag siya ni Selma. Sinabi ni Orhan kay Sofia na mamaya na lang sila mag-uusap bago siya umalis. Habang papunta siya sa ibang guides, narinig niya ang ilang rookies na nag-uusap tungkol sa Heroes Party. Ayon sa kanila, sasabak din ang Heroes Party sa dungeon ngayong araw para sa trial run kasama ang bagong miyembro upang masiguro ang teamwork. Naisip ni Orhan kung saang floor sila magsisimula. Maya-maya ay nalaman niya na hindi sila magsisimula sa 94th floor, kundi sa 92nd floor lamang para subukan ang bagong party setup. Nagulat si Orhan dahil para sa kanya ay hindi tamang magsimula agad sa 92nd floor kasama ang bagong miyembro at mas mainam na dumaan muna sa lower floors para sa coordination. Sa huli ay itinabi niya ang usapin ng Heroes Party at nag-focus na lamang sa kanyang sariling layunin. Sa 92nd floor, pinapalakas ni Oliver ang loob ng party at sinasabing kaya nilang lampasan ang dungeon, ngunit kailangan pa rin nilang maging maingat. Pagkatapos ay tumingin siya sa bagong miyembro na si Philly, isang green-haired enchanter. Sinabihan ng tank si Philly na ipakita ang kaya niya. Sumingit ang mage at sinabing hindi tulad ni Orhan si Philly na jack of all trades, kaya wala silang magiging problema. Tumingin si Oliver kay Luna na tahimik lamang at hindi sumasabay sa usapan. Tahimik si Luna dahil tutol siya sa pag-alis ni Orhan. Naniniwala si Oliver na pagkatapos ng run na ito, maiintindihan din ni Luna na tama ang desisyon nilang alisin si Orhan. Hindi kasama si Luna sa planong pagpapatalsik kay Orhan at nalaman niya lamang ito noong gabi ng welcome party para kay Philly. Sa nasabing party, paulit-ulit na minamaliit ni Ann at Derek si Orhan at sinasabing mas mabilis na nilang maaabot ang 100th floor ngayon na may tunay na enchanter na sila. Sinabi pa ni Ann kay Philly na maraming pera ang party ngunit masyadong maingat si Orhan sa paggastos kaya hindi nagagamit para sa personal na bagay. Nailang si Philly at tinanong kung ang party funds ba ay para lang sa party at hindi sa personal na gamit. Ngunit winagayway lang ito ni Ann at sinabing walang silbi ang pera kung hindi rin gagamitin. Nagsalita si Oliver at sinabing tapusin na ang usapan tungkol kay Orhan dahil wala na siyang kinalaman sa kanila. Habang nagtaas sila ng baso para kay Philly, pumasok si Luna na hingal at sinabi kay Oliver na kailangan niya itong kausapin. Napansin niya si Philly at hiniling na mag-usap sila ng pribado. Ngunit sinabi ni Oliver na maaari silang mag-usap doon mismo sa harap ng lahat. Kaya sinabi ni Luna na narinig niya na sasabak si Orhan sa raid kasama ang Night Silver Rabbits at hindi niya maintindihan kung paano nangyari iyon. Nagulat sina Ann at Derek. Tinanong ni Ann kung paano nakasali si Orhan sa Night Silver Rabbit sa loob ng 3 araw gayong sinabi nilang mahina siya.
Sinabi ni Derek na malamang ginagamit pa rin ni Orhan ang S-rank badge na nakuha niya mula sa kanilang party. Nalito si Luna at tinanong kung ano ang ibig sabihin nila. Sinabihan siya ni Oliver na kumalma at makinig. Ngunit sumingit si Anne at sinabi na umalis na si Orhan sa party 3 araw na ang nakalipas. Nagulat si Luna at napaisip kung sumuko na ba si Orhan. Ngunit agad sinabi ni Derek na kabaligtaran ang nangyari. Hindi siya umalis, sila ang nagpal-AS sa kanya dahil isa raw siyang walang silbi. Tumingin si Luna kay Oliver at tinanong kung totoo ito. Kalmadong sinabi ni Oliver na totoo ang lahat at sinubukan pang ipakilala si Philly bilang bagong miyembro. Ngunit pinutol siya ni Luna at sinabing tutol siya sa sinumang papalit kay Orhan. Nainis si Derek at sinigawan siya na tumahimik dahil sinusubukan nilang magpakilala ng bagong miyembro. Pinigilan siya ni Oliver at sinubukang ipaliwanag kay Luna. Ayon sa kanya, hindi na sapat si Orhan para sa party at magiging pabigat na lamang siya. Tumutol si Luna at sinabing si Orhan ang mahalagang bahagi ng grupo at siya ang dahilan kung bakit sila umabot sa ganitong level. Sinabi rin niya na hindi sila makakausad nang wala si Orhan. Ngunit sumingit si Anne at sinabing si Luna lang ang naniniwala kay Orhan at tapos na ang desisyon dahil na-kick out na siya. Pagkatapos ay sinabi ni Oliver na kailangan nilang pag-usapan ng susunod na plano. Ayon sa kanya, magsisimula sila sa 92nd floor at unti-unting aakyat hanggang 94th floor kasama si Philly. Ngunit tumutol si Luna at sinabing hindi siya handang sumabak sa isang planong may mataas na panganib. Tumawa si Derek at sinabing wala silang dapat ikatakot dahil nakarating na sila dati hanggang 94th floor. Sumagot si Luna na kahit malakas si Philly bilang enchanter, dapat pa rin silang magsimula sa mas mababang floors bago umakyat sa mas mataas. Muling nagsalita si Derek gamit ang matigas nitong ulo at sinabing nalampasan na nila noon ang 93rd floor, kaya wala nang dahilan para magsimula pa sa lower floors. Sumagot si Luna na baliw sila kung ganoon ang iniisip nila dahil nasa 92nd floor ang Black Dragon, at halos hindi na sila nakaligtas noong huli nila itong nakalaban. Tumawa si Anne at sinabing nangyari lang iyon noong kasama pa nila ang mahina nilang enchanter. Kaya siguradong magiging madali na lang ang laban ngayon. Idinagdag naman ni Oliver na susubukan lang nila kung maayos ang teamwork nila at wala naman silang planong labanan ang Black Dragon. Sinubukan pa ring tumutol ni Luna at sinabing mas mabuting magsimula muna sila sa lower floors. Ngunit pinutol siya ni Oliver at sinabing final na ang desisyon at wala nang magbabago pa. Sa kasalukuyan, kaharap na ngayon ng Heroes Party ang Mammoth ng 92nd floor. Noong nakaraan ay madali lang nila itong natalo. Ngunit ngayon ay hirap na hirap sila laban dito. Sumugod si Oliver at sinubukang hiwain ang Mammoth gamit ang kanyang espada, ngunit na-block ng halimaw ang atake at itinulak siya pabalik habang naghanda naman si Derek laban sa posibleng counter-attack. Pagkapunta ni Oliver sa likod ng cover, nawala ang buff niya at agad niyang naramdaman na parang bomb-igat ng sobra ang kanyang katawan. Lumingon siya kay Philly at tinanong kung bakit napakabilis mawala ng buffs nila. Sumagot si Philly na hindi pa niya gamay kung paano lumaban ng magkakasama ang buong party kaya kailangan pa niyang masanay. Nagulat si Oliver dahil naalala niyang si Orhan ay agad na naka-adjust sa fighting style nila sa loob lamang ng ilang oras noong una silang nagsama sa dungeon. Biglang naglabas ng energy blast ang Mammoth patungo kay Derek. Sinubukan niya itong harangin ngunit nadulas siya, dahilan para tumama ang beam kay Anne. Galit na sinigawan siya ni Anne at tinawag na inutil. Maging si Derek ay nagtataka rin dahil dapat ay madali lang niyang nablock ang attack na iyon. Nagdesisyon si Anne na umatake at sunod-sunod na pinakawalan ang fire blasts niya. Ngunit halos walang epekto ang mga ito sa Mammoth. Nalito si Oliver at sinigawan si Anne na seryosohin ang laban. Ngunit sumagot si Anne na ginagawa lang naman niya ang normal niyang attacks pero parang humihina ang mga ito. Inutusan ni Oliver si Philly na palakasin muli ang magic power ni Anne. Agad namang ginawa iyon ni Philly. Ngunit kahit matapos ang buff, wala pa ring naging epekto ang fire blast ni Anne sa Mammoth. Bilang ganti, muling naglabas ng power blast ang halimaw at muntik nang tamaan si Anne na halos makapagtago lang sa likod ng bato. Hindi makapaniwala si Oliver dahil dapat ay mas malakas ang magic ni Philly kaysa kay Orhan. Isa pang power beam ang mabilis na pinakawalan ng Mammoth at muntik nang tumama kay Oliver bago niya ito naiwasan. Samantala, na-block naman ni Derek ang sumunod na attack. Inutusan ni Oliver si Anne na paikutan ng halimaw at umatake mula sa gilid. Ngunit bigo rin siya dahil agad siyang napigilan ng Mammoth at napilitang umatras. Pagkatapos noon ay sinabi ni Oliver kay Philly na bantayan ang galaw ng halimaw at balaan sila sa mga susunod nitong atake. Ngunit sumagot si Philly na imposibleng gawin iyon habang inaasikaso rin niya ang lahat ng support magic. Agad namang sumingit si Anne at sinabing wala itong silbi at hindi nila dapat isinama sa party. Unti-unting napansin ni Oliver na wala sa kanila ang dating lakas nila.
Hindi niya mailabas ng buo ang kapangyarihan ng kanyang espada. Sa teorya, dapat ay mas malaki pa nga ang power boost mula kay Philly. Kaya hindi niya maintindihan kung ano talaga ang problema. Bago pa sila makapag-isip ng susunod na hakbang, biglang lumabas mula sa kailaliman ng dungeon ang Black Dragon at nagsimulang lumipad patungo sa kanila. Namutla si Luna sa takot at agad sumigaw na kailangan na nilang tumakas. Mabilis na bumaba ang Black Dragon at dinurog ang mammoth ng walang kahirap-hirap. Nagulat si Oliver at nagtaka kung bakit lumabas ang Black Dragon sa teritoryo nito dahil hindi dapat mangyari iyon. Ngunit matigas pa rin siyang tumangging umatras at sinabing natalo na nila ito noon kaya magagawa nila ulit ngayon. Agad naghanda si Derek upang harangin ang fireball ng dragon. Ngunit sa sobrang hina niya kumpara noon, agad siyang tinangay ng attack. Sinubukan naman ni Anne na umatake gamit ang fireball ngunit kahit nagtago siya sa likod ng bato ay tinamaan pa rin siya ng pagsabog at nawala ng malay. Agad sinabi ni Luna kay Oliver na kailangan na nilang tumakas. Ngunit sa halip ay inutusan lang ni Oliver si Philly na i-buff siya bago niya sinubukang salagin ang fireball ng dragon gamit ang kanyang pinakamalakas na sword attack. Halos mapigilan niya lamang ito habang tinatangay siya ng shockwave. Lumuhad siya habang litong-lito at hindi malaman ang susunod na gagawin. Ngunit agad siyang inalalayan ni Luna at sinabing kailangan nilang gumamit ng emergency teleport crystal kung ayaw nilang mamatay roon. Ipinaliwanag ni Philly na kapag gumamit sila ng emergency teleport, dadalhin sila nito sa isang lower rank boss room at kailangan pa rin nilang lumaban. Ngunit sinabi ni Luna na wala na silang ibang choice. Pumayag si Oliver at agad tinipon ng natitirang miyembro bago binuksan ang portal. Ngunit bago pa sila makapasok, sumugod ang Black Dragon at itinulak sila palayo. Sa matinding takot nila, nakita nilang pumasok mismo ang dragon sa portal bago ito tuluyang nagsara. Sa una ay inisip ni Derek na mabuti na rin yon. Ngunit sinabi ni Luna na iyon na ang pinakamasamang maaaring mangyari dahil may mababang rank na adventurer party na posibleng mapatay ng Black Dragon. Sinabi niyang kailangan nilang bumalik agad sa guild at ipa-force teleport palabas ang lahat ng nasa dungeon. Agad namang sumang-ayon si Oliver at nagsimula silang tumakbo palabas. Habang tumatakbo sila, sinabi ni Luna na ang tunay na dahilan kung bakit pakiramdam nila ay sobrang hina nila ngayon ay dahil si Orhan mismo ang gumawa ng original spells na nagpapalakas ng kanilang magic attacks ng 50 beses. Nagulat si Philly dahil kahit si Selma ay 10 beses lang ang kayang dagdag sa power. Ngunit sinabi ni Luna na totoo ang lahat at iyon ang dahilan kung bakit pakiramdam nila noon ay napakalakas nila. Sa totoo lang, malakas lamang sila kapag kasama nila si Orhan. Kung wala siya, isa lang silang ordinaryong grupo ng adventurers. Ngunit tumanggi si Oliver na tanggapin iyon at nangakong papatayin niya ang Black Dragon kahit wala si Orhan. Kasabay noon ay patuloy silang tumatakbo pabalik sa guild habang umaasang wala pang napapatay ang Black Dragon. Bumalik sa 50th floor, sinabi ni Orhan sa kanyang party na kapag narating nila ang 51st floor, matatapos na ang kanilang misyon at makakabalik na sila sa araw na iyon gamit ang teleportation crystal. Sabay-sabay na tumango ang kanyang mga kasama bilang pagsang-ayon, pero biglang nakaramdam si Orhan ng hindi magandang kutob. Tumingin siya sa paligid, pero wala namang kakaiba. Pagkatapos ay itinaas niya ang tingin sa madilim na langit na natatakpan ng makakapal na ulap at nagtaka kung bakit ganoon ang nararamdaman niya. Mukhang maayos naman ang lahat. Malapit na nilang harapin ang floor boss na hindi naman magiging malaking problema para sa mga guide na tulad nila. Pero bakit parang may babala siyang nararamdaman na may mali at kailangan na nilang umalis agad? Biglang naputol ang kanyang iniisip nang magsalita si Carol at itanong kung anong mga halimaw ang makakaharap nila sa pagkakataong ito. Napansin ni Orhan ang excitement sa kanyang mga mata kaya pinaalalahanan niya si Carol na tank ang role niya at ang pangunahing trabaho nito ay protektahan ang mga kakampi, hindi basta-basta sumugod at ubusin ang kalaban mag-isa. Pero hindi sumang-ayon si Carol. Ayon sa kanya, kung kaya niyang talunin ang lahat ng kalaban mag-isa, mas nagiging ligtas ang team dahil wala ng panganib sa iba. Para sa kanya, ang tank ay nasa frontline at iyon ang lagi niyang ginagawa. Agad pa siyang nagtanong kung paano pa siya mas gagaling sa pakikipaglaban. Napabuntong hininga si Orhan at sinabihan siya na matutong magtrabaho bilang team at hindi lahat ay siya ang gagawa. Mas maaga niya itong matutunan, mas magiging mahalaga ito sa hinaharap kapag kailangan ng umasa sa mga kasamahan. Hindi nagustuhan ni Carol ang ideya at sinabi na boring ito. Sumabat si Logan at sinabihan siya na makinig at magpasalamat sa ganitong klase ng payo. Ayon sa kanya, sinabi rin ng dakilang adventurer na si Albert na teamwork is dreamwork. Tumingin si Orhan kay Logan at tinanong kung ang tinutukoy ba niya ay si Albert ng Night Sky Rabbits clan. Natuwa si Logan nang malaman na may ibang tao rin na pamilyar kay Albert.
Sinabi ni Orhan na malamang kilala ng marami si Albert dahil siya ang itinuturing na pinakamalakas na miyembro ng Night Sky Rabbits. Naging tahimik at malungkot si Carol. Mahina niyang sinabi na namatay si Albert habang sinusubukang protektahan ng isa niyang kasama, kahit tungkulin iyon ng tank. Sinabi pa niya na alam ni Albert na ang kanyang kamatayan ay magdudulot ng kalungkutan sa kanyang pamilya, ngunit hindi niya iyon inalintana. Ayon kay Carol, ang pinakamahusay na paraan ng pagiging defender ay ilayo ang pinoprotektahan mo sa panganib sa lahat ng oras. Napansin ni Orhan ang nararamdaman ni Carol at nagpa siya na huwag nang magtanong pa. Para gamaan ang sitwasyon, sinabi niya kay Carol na aasahan niya ito sa laban ngayon. Agad na nagliwanag ang mukha ni Carol at sinabi na iiwan niya ito sa kanya. Si Sofia naman ay biglang sumingit at tinanong si Orhan kung ano ang mga kulang niya at paano siya mas magiging mahusay bilang teammate at mage. Nang marinig ito, sumali rin si Logan at sinabing gusto rin niyang mag-improve. Sinabi ni Orhan na kumalma sila at nagpatuloy sila papunta sa 36th floor kung saan nagwa-warm up ang mga baguhan. Tinawag ni Selma si Orhan at sinabi na ito na ang kanilang huling araw at ang magiging pinakamahirap na bahagi ng expedition. Kaya kailangan nilang siguraduhin na maayos ang lahat at matapos ang misyon. Tiningnan niya ang party ni Orhan at sinabing mukhang nagustuhan siya ng mga bata. Aminado si Orhan na matapos lumabas ang newspaper article, inakala niyang mawawala ang respeto ng mga ito sa kanya, pero nagkamali siya dahil mas matalino at mas independent pala ang mga ito kaysa sa inaasahan niya. Sumang-ayon si Selma at sinabi na mahirap silang i-handle minsan, ngunit maganda ang hinaharap ng grupo. Sinabi niya na ang pagkamatay ni Albert ay malaking dagok sa kanilang clan dahil siya ang bituin nito. Dito nagsimulang manguna ang dating clan ni Orhan, ang Heroes Party. Sinabi ni Orhan na para rin sa kanila ay napakahirap ng laban sa Black Dragon at muntik na silang mawala ng isa na sana ay magpapahina sa kanilang grupo. Ayon kay Selma, hanggang ngayon ay hindi pa rin napupunan ang puwang na iniwan ni Albert. Pagkatapos ay diretsahan niyang tinanong si Orhan kung gusto niyang sumali sa kanilang party. Sinabi ni Orhan na honored siya, ngunit hindi kailangan ng isang party ng dalawang enchanter, lalo na kung ang isa ay ang pinakamahusay na sorcerer sa kontinente. Namula si Selma, ngunit sinabi niyang hindi niya tinutukoy si Orhan bilang enchanter, kundi bilang swordsman. Pagkatapos ay naghiwa-hiwalay sila sa kani-kanilang grupo, at naiwan si Orhan kasama ang tatlong newbies na kanyang imomonitor. Tinanong ni Carol kung bakit kailangan nilang maghiwa-hiwalay dahil hindi niya gusto ang ideya na maligaw sa loob ng dungeon labyrinth. Tumawa si Orhan at sinabi na magandang training ito dahil sa maraming pagkakataon sa expedition ay kailangang maghiwalay ang party para sabay-sabay na i-check ang iba't ibang passageway at hanapin ang daan papunta sa boss room. Sinabi ni Logan na nakarating na si Orhan sa pinakamalalim na floor na nakita ng sinuman kaya wala silang dapat ikabahala. Habang kasama ni Selma at Carol, tinanong nila kung ano ang itsura ng mas malalim na dungeon at anong mga halimaw ang naroon. Sinagot ni Orhan na ang deep floors ay nagsisimula sa level 72 kung saan nagbabago ang ecosystem at nagiging magaspang at snowy mountain. May mga blizzard at snowstorm at may mga ice lizards na nagtatago sa dilim at naghihintay ng pagkakataon na umatake kapag nakatulog ang target. Sinabi ni Orhan sa grupo na mag-focus muna sila sa kanilang task at huwag magpadala sa kaba habang patuloy silang bumababa sa dungeon. Habang lumalalim sila, napansin nila na tila walang laman ang buong cave. Nakakakilabot ang katahimikan at sinabi ni Logan na wala pa silang nakikitang kahit isang monster sa floor na ito. Tinanong niya si Orhan kung normal ba ang ganitong sitwasyon sa 40th floor. Umiling si Orhan habang mas lumalakas ang kanyang kutob na may mali sa dungeon. Biglang nag-ingay si Carol at sinabing gusto na niyang makalaban ng mga monster. Sa sandaling iyon, lumabas ang isang blue goblin mula sa likod ng mga bato. Agad na sumugod si Carol nang walang pag-aalinlangan. Sinubukan siyang pigilan ni Orhan, pero huli na. Mabilis na gumamit si Orhan ng agility down debuff para pabagalin ang Blue Goblin, kaya nagawang tamaan ito ni Carol at napatay sa isang mabilis na atake. Nagdiwang si Carol, pero sinabihan siya ni Orhan na huwag basta sumugod ng hindi nag-iisip. Ayon sa kanya, mabilis at malakas ang Blue Goblin at maaari siyang malagay sa panganib. Pati na rin ang kanyang mga kasama. Naiintindihan ni Carol ang kanyang pagkakamali. Tinuruan siya ni Orhan ng active defense style at ipinaliwanag na dapat bantayan ang galaw ng kalaban at umatake sa tamang sandali bago pa man makapag-atake ang kalaban. Sa ganitong paraan, mapipigilan ang atake ng kalaban at mabibigyan ng advantage ang buong team. Sumingit si Logan at humingi rin ng payo. Sinabi niya na may paparating na dalawang wolf monster mula sa likuran bago pa sila makalapit. Nag-activate ang isang magical trap at tinamaan ng mga wolf ng spikes mula sa lupa.
Sinabi ni Orhan kay Logan na dapat matuto siya ng trap spells upang hindi na kailangang mag-alala ang team sa mga atake mula sa likuran. Tinanggap ni Logan ang payo at sinabi na nais niyang maging mage tulad ni Orhan. Lumingon si Orhan kay Sofia at sinabi na dapat niyang matutunan ang paggamit ng dalawang magic spells ng sabay. Sagot ni Sofia, mukhang mahirap iyon, pero ipinaliwanag ni Orhan na hindi ito ganoon kahirap at kaya itong matutunan sa pamamagitan ng practice. Ayon pa sa kanya, ang mga advanced casters ay kayang gumamit ng maraming spells ng sabay-sabay. Nagulat si Sofia at tinanong kung bakit hindi na lang niya pagandahin ang isang spell kaysa gumamit ng dalawa. Ipinaliwanag ni Orhan na ang mas malalakas na spells ay nangangailangan ng oras para i-cast, kaya may downtime kung saan sila ay vulnerable. Kung gagamit siya ng multiple spells, maaari niyang ihanda ang susunod na spell habang ginagamit ang isa, kaya halos mawawala ang downtime at hindi siya magiging vulnerable sa laban. Narating nila ang boss room at sinabihan ng mga newbies na manatili sa likuran habang ang mga guide ang haharap sa boss. Pumasok si Orhan kasama ang grupo at sinabing mag-focus sila sa atake habang siya ay susuporta. Nagsimula ang laban. Agad na umatake si Orhan at sinamantala ang tamang sandali, sinaksak ang paa ng boss habang umaatake ito. Dahilan upang matambay ito. Bago pa makabawi ang boss, nakapaglagay si Orhan ng trap sa likod nito na bumuo ng pader at pumihil sa pag-iwas. Gumamit si Selma ng multicast magic, sabay-sabay na naglabas ng 5 magic circles at umatake. Sinalo ng tank ang atake ng boss at tinapos ng swordsman ang laban sa isang malakas na slash. Natapos ang laban ng mabilis. Nagpatuloy ang expedition at umabot sila sa boss room ng 50th floor. Ang boss ay isang higanteng crab na may matigas na shell. Sinabi ni Selma kay Orhan na siya ang pinakamalakas sa kanila, kaya kung mababasag niya ang claw ng crab, matatapos nila ang laban at makakauwi sila. Lumapit si Orhan at hinugot ang kanyang espada. Binalaan siya ng tank na mag-ingat dahil matigas ang shell ng crab. Tumalon si Orhan at tinamaan ang joint ng crab gamit ang kanyang espada na nagresulta sa pagkakabasag ng malaking claw nito. Pagkatapos nito, madaling natalo ni na Selma at ng iba ang halimaw, at nagpalakpakan ng lahat dahil natapos na rin ang expedition at naghahanda na silang bumalik. Pero biglang naputol ang selebrasyon nang makaramdam si Orhan ng matinding panganib. Biglang nabiyak ang realidad at mula sa rift ay lumitaw ang Black Dragon na diretso ang atake sa kanila. Nanlamig si Orhan at sinigawan ng lahat na tumakbo. Pero siya lang ang mukhang nakakaintindi ng sitwasyon dahil ang ibang A-rank guides ay hindi makagalaw dahil sa bigat ng presensya ng halimaw. Iniisip ng mga hindi makagalaw kung bakit nangyayari ito at kung bakit may ganitong klaseng halimaw na umaatake sa mababang floor. Si Selma lang ang bahagyang nakakakilos pero hindi pa rin siya makagalaw ng maayos. Napagtanto niya na kailangan niyang mag-utos agad para matiyak na makakatakas ang mga rookie. Pero ang aura ng dragon ay sobrang bigat para bang sinisipsip ang hangin sa paligid. Samantala, mabilis na nag-isip si Orhan ng paraan. Naalala niya na natalo na nila ang boss ng floor na ito, kaya kung maabot nila ang crystal sa dulo ng dungeon, makaka-teleport sila pabalik. Iyon ang tanging paraan para makatakas. Sinubukan niyang ipunin ng iba para ipaliwanag ang plano, pero nakita niyang lahat sila ay parang nasa trance at nakatitig sa dragon. Delikado ito dahil natural na naaakit ang mga halimaw sa malalaking grupo. Kung hindi sila makakagalaw agad, mapapahamak sila. Saglit na naisip ni Orhan na tumakbo na lang mag-isa papunta sa crystal dahil kaya niya naman mabuhay ng mag-isa. Pero agad niyang tinanggihan ang ideyang iyon. Sa halip, nagdesisyon siyang labanan ng dragon para bigyan ng oras ang iba na makatakas. Hindi siya tatalikod sa kanila. Hinawakan niya ang espada at humanda para protektahan ang mga kasama. Sinigawan niya ang ibang guides na maghanda at naputol ang kanilang pagkakatulala. Maging si Selma ay nakabawi ng ulirat. Inutusan niya ang lahat na mag-defensive formation para maprotektahan ang mga rookie. Kumilos agad ang mga A-rank adventurers. Gumawa ang isang mage ng magic barrier para saluhin ang atake ng dragon. Pero napagtanto ni Selma na hindi ito sapat para pigilan ang lakas ng halimaw. Tumakbo si Orhan papalapit sa dragon habang gumagawa rin ng sarili niyang protective spell para suportahan ang mga guides. Dahil dito, naiwasan nila ang tiyak na kamatayan pero ramdam nilang kung wala si Orhan, tuluyan silang mapapahamak. Iniiwasan ni Orhan ang mga atake habang umatras ng tactical, hindi binibigyan ng dragon ng pagkakataon na mag-charge ng mas malakas na atake. Mabilis niyang hinugot ang isang dagger at inihagis ito sa mata ng dragon. Napaikit ang dragon para protektahan ang mata nito at ginamit iyon ni Orhan para tumalon at umatake gamit ang espada, layuning pugutan ito sa isang slash. Nagpalabas ang atake ng malakas na shockwave na nagdulot ng alikabok at usok sa buong kuweba. Akala ng mga guides ay natapos na ang laban. Pero nanatiling alerto si Orhan.
Pagkalinaw ng usok, muling tumayo ang Black Dragon na galit pero walang sugat. Inutusan ni Orhan ang mga guides sa protektahan ng mga rookie sa lahat ng panig at huwag hayaang may mapahamak. Habang siya ang umaakit sa dragon, nag-aalangan si Selma, pero sinabi ni Orhan na may plano siya. Sinabihan niya ang mga rookie na manatili lang at kumapit pagkatapos ay muling sumugod siya sa dragon. Agad na nag-charge ng apoy ang dragon, pero naiwasan ito ni Orhan at patuloy siyang umikot sa paligid nito para guluhin ang galaw ng halimaw. Namangha si Selma at ang iba sa tapang at galaw ni Orhan habang siya lang ang humaharap sa dragon. Nagtanong si Selma sa sarili kung tama ba ang desisyon na hayaan si Orhan na harapin ang halimaw na pumatay sa Hero Albert. Napagtanto niyang masyado na siyang nag-aalala kay Orhan at hindi niya kakayanin kung may mangyari rito. Tuloy-tuloy si Orhan sa pag-iwas sa mga atake. Minsan ay naibabalik niya ang isa sa mga atake ng dragon pabalik dito na lalong nagpagalit sa halimaw. Gulat sina Logan at Sofia sa nakita nilang reflection magic. Dahil ngayon lang sila nakakita ng ganitong klase ng kapangyarihan. Totoo ang nangyayari dahil kahit ang pinakamahuhusay na mage sa mundo ay hindi kayang gawin yon. Ang Magical Reflection ay isa sa orihinal na spells ni Orhan na kayang ibalik ang anumang magic attack sa kalaban ng doble ang lakas. Pero ikinainis niya na napakatigas ang kaliskis ng dragon. Kahit tinamaan ito ng napakalakas na fire blast, nanatili pa rin itong nakatayo at walang sugat. Napagtanto ni Orhan na wala na siyang ibang opsyon kaya kailangan niyang sumugal. Mabilis siyang gumamit ng multicast status boost sabay na lumilikha ng 6 na magic circles at pinapalakas ang sarili niyang kakayahan. Namangha si Selma dahil kahit ang mga high-level mage ay hirap gumawa ng higit sa 3 magic circles ng sabay, pero nagawa ito ni Orhan ng walang kahirap-hirap. Naisip ni Selma kung kailangan niya itong tulungan dahil kahit matapos ang boost ay hindi pa rin sapat si Orhan para tapusin ang halimaw. Napatulala ang mga guides dahil imposible para sa sino man ang gumawa nito. Nagsimulang magningning si Orhan na may kidlat sa buong katawan habang lumalakas ang kanyang aura. Sinubukan siyang atakihin ng dragon gamit ang tail smash pero biglang naglaho si Orhan at lumitaw sa gilid ng bangin ng napakabilis na para bang teleportation. Nanginginig si Selma habang napagtanto ang tunay na potensyal ni Orhan na lampas sa normal na support mage at kayang baguhin ang paraan ng paggamit ng magic. Gumamit si Orhan ng sunod-sunod na original spells pero biglang tumulo ang dugo mula sa kanyang ilong. Alam niyang lumampas na siya sa limitasyon ng tao pero ang katawan niya ay tao pa rin at hindi na kinakaya ang bigat ng pinapasan niyang stats. Alam niyang ang tanging paraan para manalo ay tapusin ang laban ng mabilis. Kaya sumugod siya sa dragon, iniwasan ang mga atake nito, at tumalon upang umatake mula sa itaas. Sinubukan siyang tamaan ng dragon gamit ang buntot pero nakagawa si Orhan ng mana block at tumayo roon, kaya nagmintis ang atake. Nagulat si Logan at nagtaka kung isa na naman itong original spell ni Orhan. Ginamit ni Orhan ang spell na tinatawag na Magic Convergence na kayang sumipsip ng mana mula sa kapaligiran at itoon ito sa isang maliit na lugar. May kaparehong kakayahan si Oliver pero ginagamit niya ito pang opensa habang si Orhan ang gumagamit para sa depensa. Muli siyang sumugod sa dragon at pinatibay ang talim ng kanyang espada bago umatake. Sa pagkakataong iyon, tumama siya sa leeg ng dragon at naputol ang makapal nitong baluti. Bumagsak ang dragon na may malakas na kalabog. Nagsaya sina Logan at Sofia, akala nila tapos na ang laban. Pero alam ni Selma na hindi pa ito tapos at malamang ay bahagya lamang itong nasugatan. Samantala, hirap na si Orhan at napapaatras habang sinusubukang huwag bigyan ng pagkakataon ng dragon na makabawi. Gusto siyang tulungan ni Selma pero alam niyang kahit ang pinakamalalakas sa kanilang clan ay hindi nakapagtama ng kahit isang atake sa dragon. Muling bumangon ang dragon at gumamit ng fire breath para ilayo si Orhan, saka nag-ipon ng dark magic at nagpaputok ng maraming magical spears. Sinubukan ni Orhan na umiwas gamit ang bilis. Habang umiiwas siya, naalala niya ang mga araw na masaya pa ang lahat noong sila ni Oliver ay naglalaro sa lansangan ng walang iniisip. Nagbago ang lahat ng salakayin ng mga bandido ang kanilang nayon at sirain ang lahat ng mahal nila sa buhay. Wala silang nagawa noon kundi umiyak habang nasusunog ang kanilang paligid. Kinabukasan, inilibing nila ang mga bangkay na natagpuan nila. Mula noon, nangako silang lalakas araw-araw hanggang sa marating nila ang punto na kayanan nilang protektahan ang mga mahal nila sa buhay at hindi na sila muling mawawalan ng kahit ano paman. Ginamit ni Orhan ang mga alaala na iyon bilang lakas habang dahan-dahan siyang lumalapit sa dragon, hindi sumusuko kahit alam niyang maaaring kamatayan ng kahihinatnan. Sa oras na iyon, nagsimulang mag-charge ang dragon ng pinakamalakas nitong atake, isang teknik na nakapatay na ng maraming adventurer at itinuturing na parang kamatayan mismo. Humanda si Orhan habang pinapaulanan siya ng dragon ng mga magical spears.
Mabilis siyang umiwas at naiwasan ng mga ito na halos dumaan na lang sa ilang pulgada sa kanya. Patuloy siyang sumugod at nagpaputok ng fireball bilang distraction bago sinubukang tagin ang ulo ng dragon. Pero sa gulat niya, hindi tumalab ang kanyang atake, ang kaliskis ng dragon ay parang hindi matagos na depensa. Mabilis siyang umatras at umiwas sa mga sumunod na magical spears habang gumawa ng pader sa harap niya para sa proteksyon. Nagbago ng pattern ng dragon at binaluktot ang isa sa mga spears para umatake mula sa likuran. Para sa iba, siguradong kamatayan ito, pero gamit ang kanyang mabilis na reflexes, naitaboy ni Orhan ang spear at nailigtas ang sarili. Patuloy siyang umatake at umiwas, tinitiyak na hindi mabibigyan ng pagkakataon ng dragon na maabot ang mga rookie. Naalala niya na dati ay may kasama siyang team na may kanya-kanyang role, pero ngayon ay mag-isa na lang siya. Binaliwala niya ang isip na iyon at pinanindigan na kaya niyang talunin ang dragon mag-isa at maging adventurer na hindi na kailangan ng party. Gumawa siya ng trap spell na patuloy na umaatake sa dragon habang iniipon niya ang enerhiya para sa magic convergence at inilagay ito sa kanyang espada, katulad ng ultimate attack ni Oliver, ngunit itim ang kanyang blade. Pinagsama niya ang lakas at sumugod sa dragon, tinamaan ang atake nito at tumama ng diretso sa dibdib. Pero bago pa makapag-react ang iba, muling bumangon ang dragon at nag-offensive, kaya napilitang umatras si Orhan habang umiiwas sa sunod-sunod na atake. Nagsimulang humina ang kanyang buffs. Kaya ginamit niya ang natitirang mana para muling magpalakas at umatake na tumama ng malakas at napabagsak ang dragon mula sa hangin. Ngunit nakatayo pa rin ang dragon at muling bumangon. Humahabol si Orhan sa paghinga habang napagtanto niyang pareho na silang nasa limitasyon. Maging ang kanyang espada ay nabasag at naging mga piraso. Nagpasya siya na ito na ang huling hakbang, all-out attack o kamatayan. Gumawa siya ng dark hole sa harap niya at kinenver ang lahat ng enerhiya sa isang highly focused energy sword na hinawakan niya gamit ang dalawang kamay. Agad na nagpaulan muli ng magical spears ang dragon, pero ginamit ni Orhan ang natitirang lakas niya para umiwas, mag-block, at mag-reflect ng mga atake para lituhin ito. Sa huling sandali, tumulak siya mula sa isang reflected attack at mabilis na sumugod sa dragon, gamit ang kanyang pinakamalakas na atake sa ulo nito. Isang napakalaking pagsabog ang naganap at nabalot ng alikabok ang buong paligid. Pagkalipas ng ilang sandali, natagpuan ni Selma si Orhan na buhay pa rin, hirap huminga at nakasandal sa espada, hindi alam na siya ang unang taong nakatalo sa Black Dragon ng mag-isa. Sa labas ng dungeon, nagtipon ng isang malaking grupo matapos kumalat ang balita tungkol sa Black Dragon. Dumating si Luna at ang kanyang party sa entrance, layuning tumulong at iligtas ang mga posibleng survivor. Sinabihan ni Luna ang mga tao na umatras dahil may Black Dragon na nakawala. Pero nang makapasok sila, natigilan sila nang makita ang Black Dragon sa harapan nila. Sumunod si Oliver at agad hinugot ang espada, handang lumaban, pero pinigilan siya ni Luna at sinabing umatras muna. Napansin ni Luna na may mali sa halimaw. Nang dumating ang iba, malinaw na patay na ang Black Dragon. Nagulat ang Heroes Party dahil hindi nila maisip kung anong grupo ang kayang pumatay sa ganitong kalakas na halimaw. Pero hindi na nila kinailangang mag-isip pa nang makita ni Luna si Orhan na halos hindi makatayo. Nakasandal sa espada at pagod na pagod. Naisip niya kung si Orhan at ang mga adventurers na kasama niya ang nakatalo sa halimaw. Sinabi agad ni Luna na kailangan niya ng healing pero sinabihan siya ni Orhan na umatras at asikasuhin na lang ang sitwasyon. Natahimik si Luna, hindi alam kung ano ang sasabihin sa dating kasama sa party na pinalayas nila. Napunta ang tingin niya sa ibang adventurers na kasama ni Orhan sa loob ng dungeon at napansin niyang wala ni isa sa kanila ang sugatan matapos ang laban sa ganitong klaseng halimaw. Doon niya naintindihan na si Orhan ang pumatay sa Black Dragon, mag-isa lang. Hindi siya makapaniwala, pero wala nang ibang paliwanag. Habang dumadaan si Orhan sa kanyang mga dating kasamahan, tinanong siya ng tank kung ano ang nangyari sa dragon, pero hindi siya sumagot at nagpatuloy lang sa paglalakad.